natin. Alright, so may isang katanungan yung isa niyong kaklase kanina. So paano do kapag yung hinahanap is yung growth rate or yung time or yung t? Okay? So meron ako nahanap dito. So meron tayong example. The inverse of an So meron tayong 8 raised to x and then equal to 15. So hinahanap niya is yung value ng x. exponential is a logarithm. So I'm going to take a logarithm of both sides. You can use any logarithm you want. Most of the times we're going to take the natural logarithm. So gamit na kayo ng ln. Okay, that means I have to take the natural logarithm of the right side as well. Ayan. So gamit lang kayo ng ln. So dapat pag gumamit ka ng ln sa isang equation, so dapat both sides. Okay, so may ln dito, may ln din dito. Okay, don't get thrown off. You know, the natural logarithm of 15, that's some number. I always, I don't turn these into decimals because then you're approximating. I want to keep them exact. So remember this property that says if you have exponents, you can bring them out front. So yan, para mababa niyo yung x. This is the whole point of using the logarithm in the first place. So on the left side, we would have logarithm x times the natural logarithm of 8 equals the natural logarithm of 15. And well, if we want to solve for x, we can just simply divide both sides by that number, the natural logarithm of 8. And on the right side, we'll just have ln of 15 over ln of 8. To me, hey, that's our solution. So again, you can always... So yun na yun. So in just 30 seconds. So gamit lang kayo ng ln sa both sides and then para malipat nyo yung, para matira yung x dito, so lipat nyo lang yung ln of 8 sa baba. Okay? So yan, meron na kayong x. Mahanap yung value ng x. Ay, may times pa rin. Thank you, sir. So, ganun lang kasimple, actually. Okay? Alright, so, good thinking. Since meron nga palang susunod doon. Oops, teka lang. Asan na yung aking? Ito pala. So, merong susunod doon. Ito. So, ito yung first quiz nyo. Ibibigay ko. Okay? So, determine what comes next in the given patterns. So, ito yung seat work nyo kanina. And then, ito yung susunod, which is quiz. So, A, C, E, G, I. So, anong susunod? 15, 14, 10, 13, 10. So, anong susunod? And so on and so forth. Okay? And then, continuation, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, given na dito yung P, given na yung R, given na yung T. So, ang hinahanap natin is A. Yung total population. So, good pa dito. Number 7, given na yung A, given na yung R, given na rin yung T, pero wala yung letter P. Okay? So, hanapin nyo naman yung initial population sa number 7. The number 8, ano bang wala dito? A, P, E, R. Alright. So, dito naman hanapin nyo naman yung growth rate. So, dito na papasok yung ln na sinabi ko kanina. Okay? So, hanapin nyo yung growth rate, yung letter R. Then, for number 9, anong wala dito? So, time naman yung hinahanap natin dito. Okay, so ilang years bago natin ma-reach yung ganitong population? Kapag yung initial population natin is 525,600, then a growth rate of 3% per year. Okay, and then sa number 10, ano hinanap natin dito? Growth rate, letter R. Okay, so yun lang naman. So are we clear so far? Yes, sir. Okay, so bibigyan kayo ng 1 minute para i-analyze. Baka may mga follow-up questions kayo dyan. Alright. So, I think wala na. So, dito na nagtatapos yung chapter 1.1 natin. Okay? So, next one will be chapter 1.2. So, ito saglit lang to. So, I think matatapos natin yung isa pang module mamaya. Okay. So, next one is the Fibonacci sequence. So, still midterms. Right. So, pag sinabi natin sequence, so pag-usapan muna natin sequence. So, a sequence is an ordered list of numbers called terms. Okay? So, that may have repeated
values. So the arrangement of these terms is set by a definite rule. Okay? So meron tayong pina-follow na definite rule para maging, let's say, legitimate sequence talaga siya. Hindi yung pwedeng nagkataon lang. Okay? Alright, so let's have an example. Generating a sequence. So analyze the given sequence for its rule and identify the next 3 terms. Okay? So meron tayong first term, second term, third term, and then fourth term. So it says here, identify the next 3 terms. So ano yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, at saka pang-anim? Ano sa tingin nyo? 1,000. 10,000, 100,000. Alright, so that's good. 100,000. 10,000 yung susunod. And then 100,000. And 1 then million. 1 million. 1 million. Okay, so that's good. How about the letter B? Wait. 26. 27, 34, 27, 33, 27. 35. next po is 27, then 35, 35. 27, 35, 44. 44, 4? 44. Okay. Right, so here are the solutions. So looking at the set of numbers, it can be observed that each term is a power of 10. Okay, so 1 is equal 10 raised to 0. And then next pattern is 10 is equal to 10 raised to 1, wherein having a 10. And then 10 raised to having a 100. And then 10 raised to 3 having a 1,000. So ang susunod na dyan is 10 raised to 4, 10 raised to 5, and then 10 raised to 6. So 10 raised to 6 getting a 1 million. Okay, so kaya yun na yung nakuha nating sagot. So kung papansin nyo, meron tayong finalo na definite rule wherein, yun na nga, yung kanina, may sumagot kanina ng naka-squared lang yung number. So dito naka-squared din. So initially, from 0 to 1, 2, so incrementing by 1, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. Okay? So yun yung definite rule niya. So same din dito. So the difference between the first and second terms, 2 and 5 is 3. And then 9 and 5 is 4. 14 and 9 is 5. So yung susunod na dito is 6, 7, and then 8. Tama. 7, 8, and then 9 pala. Since tatlong term yung kinukuha natin. Okay? So that is why, yung ano yung pinaka-last yun, 20 plus 7 will get 27. Then 27, yung pinakalitas, plus 8 will be 35. And then 35 plus 9 will be 44. Okay? So do you guys have a question so far? Answer. Alright. So yung pinagkaiba lang nila, yung sa sequence na, or yung pattern kanina, okay? So pwede nyo siyang ma-solve by, determining or identifying kung ano ba yung difference ng mga numbers. Okay? So ganun lang kasimple. Pero dito, pag ginawa mo yung difference, lalo na dito sa 10, 100, and then 1,000, magkakaiba na yung sagot. So dito, may ibang pattern or may definite rule tayong pinapollow wherein ito naman is naka-raise by a number. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito naman, raise, ito, pwede pa siguro to. Okay? So yun lang naman pinagkaiba nila. Alright, so assignment. So bibigay ko ba to? Alright, so sagutin natin tong assignment. Hindi ko na ito ibibigay since meron na kayong seat work at saka quiz. Pero ibibigay ko tong C, D, E, may katuloy pa ba? F, G, H, I. Wala na. Yun. So, saglit lang. So, C, D, E, F, G, H, I as another seat break. Another activity. So, hindi to quiz. Activity lang. Alright? So, sagutan muna natin to. So, analyze the given sequence for its rule and identify the next 3 terms.
So meron tayong 16, 32, 64, 128, 256. 256, 256, 512, 1024. 1024. Okay? So yun yung first 48. or next 3 terms pala. 3 terms. Okay, how about letter B? 128. 128. Negative. Negative. Ay, hindi. Positive pala. 128, negative 256. Negative 256 times 2. 512. Positive. 500. So, papansinin nyo, positive, negative, negative, positive, positive, negative, negative, and then dapat positive, positive. Okay, so dito, ang susunod na dito is negative and then followed by 2 Positive. positive. Okay, so 128 and then 256 na positive and then 524. 24 ba? 556, 512 pala. 512 na positive. Okay? Alright, so ito madali lang to. So, let Fib n or Fibonacci n term to be the n yun na nga, to be the nth term of the Fibonacci sequence. So, with Fib, first term is 1, ito yung value. Second term is still 1, and then third term is 2, and so on and so forth. Okay? So, using the Fibonacci sequence. So, I hope alam nyo na to kaagad since ito pa lang, Fibonacci sequence. Very obvious. So, ano yung Fib 8? Yung 8th term. Ano yung 19th term? Ito naman, meron tayong condition. If Fibonacci 22 is 17,711. And then Fibonacci 24 is 46,368. So, what is Fibonacci 23? Okay? And then for letter F, so ano yung Fib 1 plus Fib 2? So, very obvious. So, bonus nyo na to. So, ano yung first term natin? 1. Second term, 1. 1 plus 1. Sagot sa F is 2. Okay? Bakit ko ba in-include to? Fib 1, 2, 3. So, bonus nyo na. So, alright, so hindi ko na i-include tong F, G, H. Yun lang. So, hindi ko na i-include tong F, G, H. Okay? So, magkakaroon kayo ng C, D, E, and then I. Mapopost po lahat yan sa Canvas. Yes. I-upload ko rin to sa Canvas. Teka lang, determine the patterns sa sums mo. What will be the sum of Fib 1 hanggang Fib 10? Alright. So, pwede to. Okay. So, C, D, E, and then I. Okay. So, additional activity nyo to sa Canvas. So, hindi ko alam kung magagawa ko mamaya. Baka mamaya ang alas 12 na or alauna na madaling araw since dun gumagana yung utak ko. Okay, so ang maganda ngayon is gawin nyo na muna sa paper. Okay? Gawin nyo lahat sa paper yung activity na binigay ko kanina and then yung quizzes and then ito rin, another activity. So kapag ready sa Canvas, ilalagay nyo na lang yung sagot and then submit na lang gagawin nyo. Okay? So hindi naman ako magre-require ng solution. Alright? So do you guys have a question so far? So for Fibonacci sequence, ito lang naman. Sir, may bibigay rin ba yan sa group page, sir? I-upload ko rin to. Chapter 1.2. So yung nibigay ko na sa inyo is chapter 0. And then chapter 1.1, yung kanina, na-upload ko na kanina. And then chapter 1.2. Alright? Alright, so kung wala nang question, move na tayo sa next module. Wala na ba? Alright. So close ko na to. So chapter 1.3 na tayo. Alright. So mathematics for our world 1.3. Okay. So itong mathematics na to is ginagamit sa organization. Pwede rin sa, of course, for prediction. Okay. And then for control na rin. Okay. So for our organization, so a lot of events happen around us in the blink of an eye. So several children have already been born. So yun na nga. So pagka-blink mo pala ng eye mo, hindi mo alam 500 na babies na pala napanganak. Another blink, so
another 500 na naman. So, ganon kabilis yung mga panganganak sa buong mundo. Okay? And then liters of water have been consumed. So, just a blink of an eye, yung ibang tao umiinom na. Marami na rin na-consume ng water and so on and so forth. And then thousands of tweets have been posted. So, ganun din sa Facebook. Marami na rin nakapag-like, marami na nakapag-share, marami na nakapag-post, and so on and so forth. Okay? So, ganun importante yung pattern. Okay? Or itong, ano ba tawagin natin to? Natural events. Okay? Na nangyari sa mundo natin. Okay? So, using that pattern, so pwede nating i-predict kung ano yung next na mangyari. Okay? Like, for example, sa YouTube, initially, meron siyang 1 million views. So, pwedeng may formula na sila. Hindi ko lang may formula na since unpredictable naman. Let's say, another day, 3 million na or 4 million na yung views ng isang YouTube video. Okay? So, pwede silang gumamit ng, or I don't know, paano nila analyze yun and kung paano nila makuha yung formula para makuha kung, or para ma-predict yung dami ng views sa isang video. Okay? So, depende yan sa kung gaano kakasikat, depende yan sa mga viewers mo, may international ba or karamihan ba local, and so on and so forth. So, isa na sa mga napatunayan natin kanina is yung world population. Okay? So, nape-predict na natin yun ngayon. Okay? So, sa mga pinaka-big brain dyan is si Mr. Euler's for having that constant value. So, 2.718 ba or 2.618? Sure. Basta yun. So, kung paano niya man nakuha yun, so, napaka-genius niyang tao since nape-predict na natin kung ilan na ba yung population natin in 2 years or in 3 years. Okay? So, next one is yun nga, prediction. So, it is sometimes history repeats itself. Okay? So, for example, yun nga. So, as another pattern, so, climate, weather, and then typhoons. So, sa climate naman natin, syempre, alam na natin yan. Sa ngayon, ano na ba? Since dalawa lang naman sa Pilipinas, winter and summer. So, hindi ko alam kung magkailan nag-i-start yung summer. Kailan ba? Hindi masyadong familiar eh. Pero I think 6 months, right? And then, sorry, wala pala tayong winter. Meron tayo is tag-ulan. Okay? So, meron tayong summer at saka rainy season. Okay? So, yun, another pattern ulit to na pwede nating i-analyze kung ano yung makukuha nating data. So, mape-predict na natin, after 2 months, so magiging rainy seasons na. After 6 months, magiging summer na. And so on and so forth. So, ganun din sa weather. And then, typhoons. Okay? So, typhoons, so yung iba, parang may formula na yata sila wherein sasabi nila sa Pilipinas, ang average na dumadaan na bagyo is 20 or, I don't know, maybe 15 to 20. So, parang yung average sa buong Pilipinas. Okay? So, kumuha sila ng mga data, yung mga patterns na nakukuha natin for, kung ilang taon na ba yung mga researcher natin dito. Let's say, 5 years na nilang ginagawa yun. So, napagtanto nila in 1 year, yung average is 70 or 20 na bagyo na dumadaan sa Pilipinas. And so on and so forth. So, heavily phenomenons such Draconid, meteor shower, and the Great American Eclipse. Okay. So, and then, gagamit lang din sila ng mga pattern. After 50 years, magkakaroon ng Draconid meteor shower. After 30 years, magkakaroon ulit ng the Great American Eclipse. And so on and so forth na nangyari sa mundo natin. Or we call it heavenly phenomena. Okay? So, ito yun. So, ito yung Draconid. And then, ito naman yung the Great American Eclipse. Okay? Last one is mathematics for control. So, yun na nga, pwede rin natin gamitin yung mga data na nagagather natin, yung mga pattern na nakukuha natin for prediction and then para na rin mapigilan or para makontrol natin yung isang bagay. Okay? So, like for example, kapag global warming, so ibig sabihin, ayun na nga, so hindi nyo na makontrol yung panahon ngayon. Say kapag mainit, uulan naman, and then kapag supposedly yung season natin is rainy season pero umaaraw naman. Okay? Or another one is yun nga, control kapag sensya na, medyo maingay.
Alright. So, yun na nga kapag tag-init. So, yung ibang lugar, sorry for that one. Okay. So, I hope nakakapag-focus kayo since medyo maingay. So, saan na ba ako? Okay. So, yun na nga kapag tag-init, expected na natin na kapag mainit, maraming naliligo. Okay? So, kapag maraming naliligo, mas malakas yung konsumo ng tubig. And then, kapag mainit din, yung dam natin is mas natutuyo. Okay? So, expected na natin na mas magastos kapag tag-init sa tubig. Okay? Mas magastos ng tubig kapag tag-init. Okay? So, in that way, papasok yung control ng government. So, mas magbibigay sila ng maraming supply ng tubig sa dam para yung taong masa makakuha pa rin ng tubig kahit yun na, mabilis yung konsumo ng tubig. Pero kapag malamig, so yun, mas matipid sa tubig. Since, yun na, malamig, kadalasan kapag malamig, di ka na maliligo. Or maliligo ka man every other day na since nilalamig ka nga. Unlike kapag mainit, so yung iba nga, twice or thrice a day pa naliligo. Okay? So, ano ba? So far, yun lang naman. And then, ito na yung isang example na pwede na i-apply itong prediction. Okay? Or control. Okay? Hindi na to parte ng organization. So, pwede pa rin naman siguro. So, we have an example. Dante had a summer job packing sweets. So, let's say, I don't know, pero basta kinikilo niya yung sweets na yun. So, each pack should weigh 200 grams. So, Dante had to make 15 packs of sweets. And then, he checked the weights in grams to correct the nearest gram. So, hindi naman, of course, hindi naman ganun ka-perfect since nagmamadali ka naman pag nagpapak ka ng mga sweets. So, following are his measurements. So, meron tayong 15 packs of sweets, 5, 10, 15. Pero dapat, ang eksakto is 200. So, papansin niyo wala man lang tumama. Lahat yan sobra. Yung iba kulang. Yan, 197 grams lang. So, yung iba naman sobrang liit, 191 na. Yung iba naman sobra-sobra, 212. Okay? So, what is the most frequent data? Ano guys? 206. 206. So, karamihan ng na-pack niya na sweets ni Dante is 206, 206, 206, and then 206. So, ilan to? 4. Yung iba naman, 197, 197, which is dalawa lang. So, the question is which or what is the most frequent data wherein we have 206. Okay? So, in this way, parang malalaman natin na, si Dante, ang average packing niya is maybe 206. Or ito yung pinaka-frequent na nai-impacking niya or nalalagay niya sa isang pack of sweet. Okay? Yung iba naman, so sobrang konti. Okay? So, using this data, pwede natin masabi na, magastos maglagay si Dante. Let's say, puro sobra lahat. Or kapag puro kulang naman, puro kulang yung nilalagay na natin. So, pwedeng ganun yung mga gathering or makukuha natin mga data sa isang sa isang pattern na ginagawa ng isang tao. So, hindi man chine-check to ng may-ari, let's say, kung sino may nagpapapak sa kanyang sweets, as long as parang pare-parehas sila ng laman. Pero of course, hindi sila pare-parehas ng weight. So, ayun. So, ito yung mga pwede natin makuha ang data. So, simple lang, pero may makukuha tayong mga data. Okay? So, another example is, a certain study found that a relationship between the students' exam scores, variable y, pangalan natin y yung exam scores, and then the number of hours they spent studying, which is x, is given by the equation y is equal to 10x plus 45. Using this information, what will be the estimated score of a student who spent 4 hours studying? Okay, so meron tayong formula dito, y is equal to 10x plus 45, wherein y is the exam scores, ito, and then x naman is yung hours that they spent in studying. Okay? So, since given na yung 4, or yung 4 hours, let's say 4 hours siyang nag-aral, okay? So, makukuha nyo na yung parang assumption. Okay? Hindi man to accurate, pero ito yung parang assumption ng grade na makukuha niya. Okay? So, 10
times 4 is 40 plus 45. Okay? 85. So, kung papansin niyo kung hindi siya nag-aral, kung 0 hours, so 0 times 10, is meron na siyang default value ng, or, minimum score of 45. So, parang ganito na imagine nyo, para hindi kayo masyado magulat. Yung 45 na to is kabisado niya na, or doon na siya expert. Pero itong 10 na to, nakadepende kung ilang oras yung gugugulin niya doon sa pag-aaral ng isang topic niyo. So let's say kapag nag-aral siya ng 2 hours, so let's say kalahati lang yung naaral niya sa topic na yun. So meron siyang 2 times 10 which is 20. So 20 plus 45 is 65. Okay? So very logical to. Okay? Pero depende sa tao. Yung iba nag-aaral na ng 10 hours, pero wala pa rin. Okay? So it's, I don't know, maybe talagang mahina lang yung utak or hindi pinagpala. Yung iba naman nag-aral lang ng 10 minutes, 15 minutes, which is alam na niya na lahat. Okay? Naintindihan niya na lahat kasi genius sila. Okay? So ito depende to sa isang tao. Okay? So next one is the distance traveled by an object given its initial velocity and acceleration over a period of time is given by the equation d is equal to v sub o times t plus 1/2 times a times t squared. So find the distance traveled by an airplane before it takes off if it starts from rest and accelerates down a runway at 3.50 meter per seconds squared for 34.5 seconds. Okay? So I hope familiar kayo dito kung paano isolve yung distance. Okay? So VO is the initial velocity which is already given. Ito, 3.5 meter per second squared plus 1/2 times A. Acceleration. So A is acceleration. So hindi siya given dito kasi nasan yung A natin? Ano ba natin? Sir, from rest, so 0 po yung Rest. acceleration natin, sir. Oo nga. Sorry. So ito yung acceleration pala natin. Okay? And then yung VO natin is 0 sa initial velocity. Since mag-i-start tayo from nothing and then travel siya at a speed of 3.50. Okay? And then T is 34.5 seconds. Okay? And that's great. So given na lahat, so ito for sure 0 na to. So ano yung nakuha nating distance? 2,082.94 this meters, sir. Alright. So, yun lang naman. So, I hope na-verify ng iba na tama din yung sagot niya ni Mr. Carlo yata yan, Mr. Carlo Gonzalez. And then, yun lang. So, chapter 1.3. So, actually, yung pinaka-cover lang ng chapter 1.3 natin is itong tatlo lang na to. Organization, prediction, and control. So, sobrang konti nito pero sobrang meaningful since pwede natin gamitin sa, ito na nga, kung ano yung mga pwedeng mangyari sa isang segundo. And then, after 1 second, so mape-predict mo na yun. And then, kung ano yung mga pwede mong gawin kapag nape-predict mo ng isang bagay. Alright? So, question so far? None, sir. Answer. How about the others? So, I hope lahat kayo, since I think sobrang dali na ito eh, lahat kayo naintindihan nyo. Okay? So, may memorize kayo, pero hindi na to memorization. Since open notes na nga eh. Nandiyan na sa inyo lahat yung notes. A is equal to PE raised to RT. So, yun pa lang naman yung formula na i-memorize nyo. Alright, so kung wala na, meron pa tayo actually, ilan pa? Uy, sakto, wala na pala. So, ito na lang yung summary. So, summary ng chapter 1 natin is patterns. So, patterns are regular, repeated, or recurring forms or designs. So, patterns are commonly observed in natural objects. And then for the, population growth, so exponential growth model, population growth and bacterial decay can be modeled by the exponential growth or decay for A is equal to PE
raised to r. Okay? And then for 1.2, discuss natin yun yung Fibonacci sequence, wherein we have sequence is an ordered list of numbers or code terms that may have repeated values. And then Fibonacci sequence, it is a sequence wherein it is in a form of by adding the preceding two numbers. Okay? And then lastly, ito na nga, mathematics for our world. So we've discussed about organized pattern and regularities in the world. Okay? So yun yung tatlo. Okay? So using that one, we can predict the behavior of nature and phenomena in the world, as well as helps human exert control over occurrences in the world for the advancement of our civilization. Okay? So far natapos naman natin in 1 hour in 30 minutes, a total of 1 hour and 30 minutes. So, questions so far? None, sir. None, sir. Wala po. Right. So, meron lang tayong tatlong chapter wherein yung isang chapter at dalawang chapter pala, nagbigay ako ng quiz. So, for now, tapusin nyo yun hanggang next meeting. So, next meeting is Wednesday. So, you guys have 4 days. So, mahaba pa yun. So, sa ngayon pa lang, isolve nyo na sa paper. Alright? So, ano pa ba? So, next meeting, chapter 2 na tayo. Alright, so for now, I think yun na lang muna. So i-upload ko yung itong pre-recorded video natin mamaya sa Facebook page natin. So 3 meeting yun. And then, yun, yung mga 3 din nating diniscuss na mga chapters or module rather. And then ayusin ko yung canvas nyo and then inform ko na lang kayo later on kung okay na yung sa canvas nyo, kung pwede nyo nang sagutin yung mga activities na binigay ko sa aking mga quiz. Quiz lang pala. Since isang quiz lang naman yun, isang topic lang. Well, yun na lang muna. So next meeting na lang yung mga susunod. Okay, so I hope lahat kayo may calculator since kakailanganin nyo yan. Or pwede naman yung PC nyo, pero mas mahirap. Mas complicated or mas patagal. Well, anyway, so kung wala nang question, so 1 minute na lang natitira. Kung may question kayo, mag-comment na lang kayo mamaya doon sa page natin. Alright? So, bye-bye. Have a blessed afternoon to all of you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you po. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Goodbye. Sir, bye, sir. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir.